Sabay-sabay. Are you ready to welcome this person? Yes! Ano ba yung welcome to kapugihan na to? Let's welcome our BDO, Sir Jeff! Sir! Good afternoon. So, kanina, mga 3 p.m., meron kaming technical training sa isang group sa atin, yung ADA. So, nandiyan pa rin sila, nakaupo pa rin sana. Ako pa yung magsawa, dire-diretso, no? So, there's a change of plan, and I know that we're expecting our COO, our Chief Operations Officer, Sir Miko, to handle the training. So, pasensya na po kayo, kasi alam niyo po, napakarami natin inaayos ngayon, okay? So, part of that, syempre, alam natin yung mga kailangan ayusin in terms of our development sa ating portal. Kaya okay lang po ba ako po muna yung magtotalk ngayong araw? Yun, salamat po. Kasi kinakabahan kami, baka yung iba mag-alisan na pag nakita, hindi si Sir Miko yung magtotalk. Uwi na tayo, no? So, ayun po, I am your BDO, I'm your Business Development Officer, Jed. So, ayun po, linawin ko lang, hindi po ako IT kasi pag nakikita ako ng iba, sabi IT daw po ako. Hindi po ako IT ng company, kaya yung iba tuloy, pag mali yung placement, mali yung sponsor, mali yung encoding, ako yung nilalapitan. Tumutulong lang po kami for now, okay? Pero I'm one of the Business Development Officer, so nakatulong po tayo sa pag-conceptualize ng compensation, I don't want to call it compensation plan compensation program. Kasi pag plan, pinaplano pa lang yung akin, tumatakbo na Malamig mo, may mga nag-1 million na agad, di ba? May nakakalating million. So, tumatakbo na. So, I'm one of the people na nakatulong sa compensation program. And even this Ascent program, Ascent training, part of these are some of my trainings na rin. Okay, so ano po ba experience ko when it comes to network marketing? I started in this kind of business at the age of 15. So, 15 anyos pa lang po, nagne-networking na ako. I was third year high school back then. Okay? And isa sa naalala ko dati yung third year high school ako, yung mga teachers namin, ang baon, 50 pesos, 100 pesos, di ba, bigay ng mga misis nila, gano'n. Tapos naalala ko po ako may 500, 1,000 pesos, third year high school. And then after that, 18 years old po, yun po yung pumunta ako ng Africa. So, I became a pioneer of one company. I'm the youngest leader of one company in Africa. So, 18 anyos po, nasa Africa na po ako. Kaya yun po, sinishare ko para aware din po kayo na kahit paano may network experience din tayo. Kasi, ang thinking ng iba talagang operations ako. Ngayon lang po ako nababad sa operations because after our previous company, actually nagtayo po ako ng 2 network marketing company. And talagang ano po ako, ang dami kong natutunan sa network, ang laki ng tuition fee ko sa network. In fact, I lost millions kasi after our previous company, may mga naging kaibigan ako. Alam nyo na, yung mga naglalaro ng sistema, yung kamada na tinatawag. Ayun po, and natuto ako kasi I lost millions nung sumama ako sa mga ganong klaseng tao. And blessing po, kasi 3 years ago, nung nagtayo ako ng first company, actually kapartner ko po is a celebrity, if you know Congressman Arjo Atayde. Yun. Nagtayo po kami ng company before, and after that, there's another company. Talagang yung frustration ko sa numbers, para ang company dapat hindi nakakamada. Okay, so kaya ganun katindi ang safety net ng company natin. Kanina napag-usapan namin yon, pero hindi natin pag-uusapan dito kasi hindi yun yung part ng training natin. So in terms of numbers, yan, talagang matindi po yung frustration ko dyan. Kaya pagdating sa numbers, talagang inaral natin ng maigi yung numbers ng kumpanya natin. And ang nakakatuwa po ang company natin ngayon, imagine niyo napakarami ng kumikita, di ba? Some people are asking me, Sir, ano po ba yung company natin? Pro company ba tayo? Hindi tayo pro company. Kasi kung pro company tayo, dapat wala tayong 20% direct referral. So imagine niyo, pag ngayon na 35% pa yung executive package natin So kung pro company tayo, hindi natin gagawin yun. Hindi din tayo pro distributor. Kasi kung pro distributor tayo, dapat sobrang laki ng pairing natin. Diba? Hindi ganun kalaki pairing natin para ma-maintain natin yung compensation plan. Ang hirap naman, nag-workout ka ngayon, tapos next week papalitan natin yung comp plan, di ba? So, kaya hindi tayo ganun. So, hindi tayo pro company, hindi tayo pro distributor. Ang kumpanyang to, pro masipag to. Kung sino yung mas masipag, siya yung kikita talaga sa company natin. Okay, palakpakan naman yung mga masisipag dyan. Yung iba, hindi makapalakpak, palakpak pa lang, hindi ka na sinisipag. Okay, so simulan na po natin ang training. So, by the way, alam niyo na po ba kung ano ang Ascent? Okay, so ang Ascent is
Attitude, skills, and clarity education for network development. Kaya hindi lang po basta-basta salita ang Ascend, okay? Ascend is the educational system of Ascendra. Ang nakakatuwa po, tayo yung kumpanya na pagsimula pa lang meron ng education system. Okay? Bakit? Di ba sinabi po ng ating CEO, si Sir George, sabi niya, ang hirap kasi sa network, kadalasan dinadaan sa tsamba. Kaya pag ikaw, pag tinanong, paano ka kumita upline? Tsamba, di ba? Ang nangyayari, pag tsamba, ang hirap ituro. Kaya tayo may sistema. So yun yung Ascend, okay? So Ascend is your clear flight path to success. Okay? Sabihin nyo nga, clear. Clear! So ang ginamit natin storyline dito is parang ano siya, flight. Di ba? Hindi ka pwedeng lumipad hanggat hindi clear yung flight. Okay? So dyan po pumapasok yung clear. Okay? So ano ba yung clear? Pag-usapan natin itong Ascend. Okay? Kung ang tingin nyo sa Ascend, basta-basta sistema lang na ginawa, hindi po. Pinagsama-sama yung network experience ng mga founders natin together with us at nabuo po itong Ascend. So this is a curriculum. Kung gusto mo talagang ma-develop yung skills mo, yung attitude mo, at yung clarity pagdating sa network building. So hindi na natin kailangan na, di ba, from our previous companies kasi, pagka lalapit kasi isang tao, papamentor. Ang kagandahan doon ay, yung mga nag-mentor sa'yo, iba-iba pa na tinuturo. Kaya ang nangyayari, ang gulo na tuloy, kaya hindi maintindihan. Dito ang kagandahan sa atin, we already have a system, and yun nga yung Ascend, okay? So ano ba yung clear? So yung sin natin dyan sa clear check-in. May mga ibig sabihin pa po yan, di ba? Bago mag-flight, nasa airport ka muna, di ba? Nag-check-in ka muna. Kinakalculate mo kung mabigat ba yung luggage, di ba? Yung boarding pass mo, yung passport mo, kung saan yung destination mo, may scheduling ng flight. So sa check-in po natin, more on the foundation to, ito yung conditioning stage. It means, bago ka sumabak sa pag-network, dapat naka-condition ka muna. Ang dami kasi sa atin, pagka-join, edi excited, labas agad, rumatrat agad, network agad, wala pang skills, recruit na ng recruit, tapos ang nangyari, nare-reject. Bakit? Kaya nga ako, if you will ask me, isa sa una dapat natin matutunan, mindset talaga, kaya meron tayo yung check-in one mindset. And ang kagandahan dyan, yung last topic natin dyan is all about, di ba, ang huling topic natin dyan, pag na-reject ka, ano bang dapat mong gawin? Bakit? Kasi habang wala ka pang skill, sigurado marireject ka na marireject eh. Okay? So, kaya ang ganda ng topic niyan. So, it's all about mindset. So, yung check-in one natin, attitude yan. Yung check-in 2, motive, goal setting naman yan. Okay? So, yun yung topic natin today. Check-in 3, mastery. Ito naman yung MVP training natin. So, nandyan yung mga products natin i-discuss. So, we have 2 kinds. Okay, ng check-in 3, meron tayong vitality training, tsaka meron tayong protection training. Yung vitality training, ito yung mga products natin ng wellness. And then yung protection, ito yung insurance products natin. And then, we have the check-in 4 method. Ito naman yung turbo training or technical training. So, ibig sabihin, bago ka mag-flight, bago ka sumabak, maayos muna ang attitude mo, clear muna yung goals mo, alam mo kung ano yung produkto mo, and then, alam mo kung paano i-maximize yung compliance. So, yan po yung check-in natin, yun yung C. So, ito po mga modules to. So, last week, we have the check-in 1, ngayon check-in 2. Next week po, magkasunod na agad yung check-in 3 tsaka check-in 4 natin. Okay, so next natin, yung L naman natin, lift off, di ba? So, napapansin nyo po, pagkatapos mo mag-check-in, pag nakasakay na tayo sa plane, very crucial yan, kaya yung lift off natin, crucial part yan. So, ito na po yung from planning to ignition. These are the basic skills na kailangan mo para maka-take off ka. So, ang plane, di ba, pag nag-take off tayo, kung makikita nyo yung mga stewardess, talagang very strict pagdating sa take off. Kailangan yung mga tables naka-stow, kailangan upright yung seat mo, kailangan yung windows nakabukas, kailangan walang nakaharang sa mga aisle. Bakit? Kasi very crucial ang take off. Pag karamihan ng mga naaaksidente, sa take-off and landing talaga sila na-aksidente. Kaya crucial part yan. When we say crucial, ito yung kailangan mong basic skills na matutunan. So ano ba yan? We have connect, contact, communicate, and close. Connecting skills, ito yung personal branding mo. Ang challenge sa atin, kausap tayo ng kausap ng prospect, pero hindi maayos yung branding mo sa sarili mo. Kaya kahit gano'n ka kagaling mag-present ng business, pag hindi ka nakakonekta, wala din. So yung connecting natin, yan yung hindi ka pa nagsasalita, konektado ka na.
Okay, so yun yung una, connect. Then we have contact. Ito naman yung prospecting. After prospecting, yung pangatlo natin, communicate. Ito naman yung presentation, presenting the business. Kanina sa training namin, pinag-usapan namin kung gaano ka-importante yung presentation skills. And then, sa closing naman natin, leave of 4, ito naman yung persuasion. Okay, so mga modules din to. So after mo ng C1, C2, C3, C4, meron kang L1, L2, L3, L4. Kaya I recommend, sino po ba rin naka-attend last week? Wow, ang dami. So karamihan sa atin na naka-attend, I recommend na wag nating i-miss to. Kasi later on, magkakaroon tayo ng mga workbooks at saka mga passports dito. So every time umaattend ka, kailangan pipirmahan. Hindi ka pwedeng umattend ng next session hanggang di mo na-attendan yung previous session. Okay, so ganyan yung process ng ascent natin. Okay, and then after lift off, we have elevate. So pagkatapos mo mag-lift off, mag-elevate ka pa. Sa elevate, ito naman yung, di ba, sinasagupa mo na yung mga clouds eh. Okay, so yan. Kanina yung pinag-usapan natin basic skills. Dito naman sa elevate, mga advanced na skills naman to. Okay, kaya nga ako, believer ako ng basics. Hindi pwedeng mag-focus ka sa advanced nang hindi mo pa natututunan yung basics. Kung baga sa basketball, hindi pwedeng natutunan mo yung 3 points nang hindi ka muna marunong ng mga short range shots. Okay, so bago mo matutunan yun, kailangan, yung mga advanced skills, kailangan naka-basic skills ka muna. So yung check-in at saka yung lift-off, kailangan ma-attendan muna natin. Bago tayo maka-attend ng mga elevate. Itong elevate naman, mga masterclass to on demand. Okay, so ito naman yung challenging stage. Alam mo na yung mga basic skills. Kaya lang, kulang ka pa ng mga advanced skills. Okay? Same thing sa pagpapalipad ng aeroplano. Ito na yung mga sinasagupa mo na yung mga ulam. Yung mga bagyo. Kasi wala ka pa dun sa cruising altitude eh. Okay? Ang importante dito, pag nasa ganitong phase ka na ng network life mo, pag nasa ganyang phase ka na, ang importante dyan, hindi na speed. Skills na. Sa umpisa, speed tayo eh, pabilisan eh. Pero pag nandito ka na sa point na to, importante na yung skills mo. Hindi importante rito kung gaano kabilis, kung gaano ka kabilis mag-strike. Ang importante rito, gaano ka precise bawat tira mo. Okay? Kaya meron po tayong iba't ibang elevate topics. Itong mga to, meron tayo from associate to executive, and then sa partnership ranks, from prime partner hanggang managing partner. So yung mga yan po, take note, masterclass yan on demand. So sa portal natin naka-integrate yan. Kaya lang, hindi mo ma-attinan yan hanggang di mo pa nadadaanan yung check-in at saka lift-off. Okay, so process talaga siya. And then, next, we have the alignment. Sa alignment naman, pag nakalagpas ka na sa mga ulam, yan na yung 30,000 feet. Okay, yan na yung tinatawag na cruising altitude. Okay, so pag nasa 30,000 feet ka na, dito na yung kahit papano, nai-enjoy mo na yung sarap ng income. Kahit papano, di ba, kumikita ka na. Pero ito lang, ang thinking kasi ng karamihan, kaya ako nag-network because of passive income. They don't really understand what passive income is. Ang ini-expect nila yung passive income, wala na akong gagawin, kikita na lang ako. Hindi po yun ang passive income. Pag sinabing passive income, minimal effort, maximum return. Naiintindihan po? Minimal effort, maximum return. Ibig sabihin, mas konti yung effort mo pero mas malaki yung ini-income mo. Pero hindi ibig sabihin nun, no effort, maximum return. No. Okay? So minimal effort, maximum return. So yan po, pag-alignment, ito na po yung ano natin, alignment summit natin. Yung alignment summit po natin, team building po ito. Okay, so magkakaroon tayo ng team building. So bago kayo ma-qualify sa team building, dapat napagdaanan nyo muna yung check-in at saka lift-off. Okay, so meron tayong topics about leadership. Inspiration, integrity, impact, influence, and illumination. So ito na, motion matching the mission. Kailangan yung galaw mo sumasabay na sa mission ng Asentra. Dito na yung mga tao na kina-qualify natin as leaders. Okay? Next natin, syempre pagkatapos niyan, yung final na natin, yung R, yun na yung reach pag nakarating ka na. Okay? So ang expectation ng iba, ito po ang nagiging problema sa network marketing. And ayaw na mangyari ng Asentra to. Okay, that's why si Sir George, ito talaga yung in-emphasize niya. The destination is sustained discipline. Yung destination dapat natin, sustained discipline. Bakit? Pansin niyo po, ang daming magandang top earner ng mga iba't ibang kumpanya, ang daming mga kumita sa network. Nung una, ang mindset, ginagawa ko yung network para sa pamilya ko.
Pero yung naging dulo, nasira ang pamilya dahil sa network. Yun po ang ayaw natin mangyari. Okay? Kaya ang gusto ni Sir George, kahit makarating ka na sa 3 matataas na position, enterprise partner, brand partner, legacy partner, tuloy-tuloy pa rin ang mentoring. Okay? So meron pa rin tayong mga mentoring dyan. Okay? So, maganda po ba yung Ascend program? Yes! Let's be proud kasi tayo lang yung merong ganyan. Imagine mo sa Ascend program pa lang, sulit na yung enrollment package. Diba? Pero walang bayad yung Ascend program natin, kasama na po yun sa package natin. Okay? So are you ready? Ready na po ba kayo? Yes! Intro pa lang yun, okay? So we are now here sa ating C2, check-in 2, which is motive. Gaano ka-importante ang motive and goal, okay? So now, okay, so check into motive, the fuel for the flight. Alam nyo, napaka-importante na ang eroplano bago lumipad kargado. Just imagine kung sa kalagitnaan ng flight, yung eroplano naubusan ng gas. Di ba? Walang fuel. Ano mangyayari? Magka-crash yan bigla. Same thing with our network. Kaya nga ang tinuturo natin, at times, before you know the how, bago mo malaman kung paano, dapat alam mo muna kung bakit. There are times na mas mabigat yung why natin kaysa sa how natin. Okay? Same thing with flying a plane. Dapat alam mo kung bakit gusto mong makareach doon sa destination na yun. Kasi po, alam nyo, kung sarili lang natin ang ino-consider natin, napakadaling mag-quit. Madaling mag-quit. Kaya very important sa atin yung ating motive. But before that, pag-usapan natin, so this is goal setting, okay? Pag-usapan muna natin. So usapang goal tayo, pag-usapan muna natin kung ano ba ang kaibahan ng dream at ng goal. Diba? So sino po ba makakasagot sa akin dito? What's the difference between a goal and a dream? Sige. Deadline, okay? Google yan. Diba? Pag ginugol mo, a goal is a dream but with a deadline. Tama naman, walang maling sagot. Sige po, sino pa? Sino pa makakapagbigay ng sagot ng difference ng goal and dream? Wala? Wala ba tayong kasama rito? Sige po. The difference between goal and dream. Sir, sige. Yung dream, inaabot mo yung pangarap, yung goal naman, pero ka tinatarget. Yun. So yung dream, inaabot yung pangarap, yung goal, may tinatarget. Okay, parehas may inaabot. Sige. Sino ba po? Wala na? Ako kasi every time I ask question, ito lang po para kilala nyo ako, I always want tangible. Kanina, di ba? Tangible na answers. Ako po, kung tatanungin nyo ako, very basic lang ang difference ng goal at ng dream. Ito lang po yan. Dream is happening when you are asleep and goal is happening when you are awake. Nangyayari yung dream pag tulog ka eh. Nangyayari yung goal pag gising ka. Diba? Kaya nga, pag sinabing nananaginip ng gising, hallucination yun. Ang mas mahirap, yung nag-goal setting ng tulog. Ang hirap nun, tulog ka na, nakapag-goal setting ka pa. Diba? Kaya ang exact difference lang naman talaga ng goal and dream. Yung dream nangyayari ang pag tulog ka, yung goal nangyayari ang pag gising ka. So ngayon nakikita ko yung iba, baka nagdi-dream na oh. Diba? Nangyayari ang pagtulog. So ngayon, will you agree? Pag sinabi ko sa inyo, karamihan sa atin tulog pa rin. Will you agree? Yes! Tignan niyo po ito. Tuturuan ko kayo ng dream conversion cycle. Okay? Paano ba maiko-convert yung dream na yun? Paano ba yung natutulog, di ba, na pangarap, which is dream, maiko-convert natin sa goal? Sino dito yung may pangarap? Sige. Ito, favorite ko to si Danny. Pag nakikita ko yung smile nito na ano to contagious yung smile nito, mapapasmile ka na rin eh. Pati pag TikTok nito, ano ka rin. Brother, ano pangarap mo? Anong gusto mo? Bahay, sasakyan, isa lang. Bahay, okay. Ngayon, sino dito gusto magkaroon ng bahay? Very good. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo lahat magkaroon ng bahay? Dahil gusto niyo magkaroon ng bahay. Ang bahay ba, panaginip ba siya? O goal mo na siya? Dream ba siya o goal na siya? Sino nagsabing goal? Sino nagsabing dream? Sino nagsabing di ko alam? Mas marami yan. Okay. Pag sinabi mong gusto mong magkaroon ng bahay, nananaginip ka pa lang. Diba? Dream pa lang yun. Okay? So yan. Dream it. Okay lang yan. First step yan eh.
Kumbaga sa consciousness natin, yan yung unang ladder eh, yan yung unang hakbang mo eh. Sige, pangarapin mo, di ba, kung ano yung gusto mong bahay. If you visualize your best future, dream pa lang yan. Bakit? Hindi pa kumpleto yan. Panaginip pa lang yan. Bakit? Kayo lang ba gusto magkaroon ng bahay? Bakit? Sa dinabi namin ng bahay sa Pilipinas at sa dinabi-dami ng gustong magkabahay sa Pilipinas, bakit konti pa lang yung totoong may bahay talaga sa Pilipinas? Bakit marami sa atin rumirenta pa lang? Ibig sabihin, nananaginip pa lang. Diba? So that's your dream. I-visualize mo. Kaya lang, visualization is not enough. Ang kailangan dyan, kung gusto mo talagang matupad dyan, dapat i-define mo. Make it specific. Anong klaseng tirahan ba yung gusto mo? Anong klaseng tirahan yung gusto mo, Danley? Gusto mo ba condo? Gusto mo bungalow? Gusto mo up and down? Gusto mo building? Anong klase? 2-story kasi nila. 2-story. O, may lote na. Very good. At least kalahati ng ano mo, dream mo, nagiging goal na. So, 2-story. Okay, 2 palapag. Ano pa? Ilang kwarto? Hanggang di nyo nasasabi kung ilang kwarto. Diba? Wala yan. Ilang kwarto? 4 na kwarto. Bakit 4 na kwarto? Hindi, huwag mo na sagutin. Okay, 4 na kwarto. Diba? Actually, importante yan. Kahit restroom, importante sa akin eh. Napaka-specific ko pagdating sa CR. Gusto ko maraming CR yung bahay. Yes. Diba? So, ilan ang CR, diba? Ilan yung makaka-park. So, ngayon, na-specify mo na, diba? Naging specific na. Ang problema, paniginip pa lang rin yun. Ang pinaka-importante sa pangarap mo, ma-convert mo na ng peso. Gaano kamahal o kamura magkano ang budget mo? Bakit? Kasi ang pangarap, hanggat hindi mo na i-convert sa pera yan, pangarap pa rin yan. Kasi ang pambili mo ng pangarap mo, pera. Kaya hindi ako naniniwala sa mga taong hindi nakakapagpasaya ang pera. Yes. Nakakapagpasaya ang pera. Kailan kayo nakakita ng walang pera pero sobrang saya? Medyo masaya, pwede. Pero hindi ako naniniwala sa walang pera pero sobrang saya. Walang ganun, di ba? So ngayon, ito Danley, next question. Ito na importante, na-visualize mo na. Alam mo na kung ilang kwarto, kung ilang CR, kung ilang sala, ilang TV meron dyan, ilang ref meron dyan, ilang kusina meron dyan. Ang tanong, magkano? 5 million? Di nga. Kasya na yun? Sa province kasi. Sa province. So, nagagalit yung asawa mo, liit daw. O sige, 5 million. Gusto niya yan eh, pangarap niya yan eh. So ngayon, ito ang question ko. Bahay pa ba ang pangarap niya? Bahay, panaginip niya, pangarap niya, dream niya, bahay. Pero ano na ang goal niya ngayon? 5 million. So now, this is my question. Hindi na bahay, 5 million na. Yung 5 million, ano ba yun? Dream pa din ba yun o goal na yun? Sino nagsabing goal? Sino nagsabing dream? Sino nagsabing hindi ko pa rin alam? Okay. Para sa akin, kahit na-convert mo na yun sa presyo, that is still a dream. Pangarap pa din yun. Yes, na-visualize mo na. Yes, na-specify mo na at na-presyuhan mo na. Pero kulang yan. Dream it, define it, and divine it. Oo nga, may 5 million ka nga, hindi mo na maalam kung kailan mo kikitain yung 5 million. Kaya ang importante, magkaroon ka ng sinasabi niya kanina, timeline. Okay? So yung 5 million, gaano katagal? 3 years. Kailan mo gusto? 3 years bago mag-5 yung anak. 3 years. Bago mag 5 years old yung anak mo. So in 3 years time, kailangan kumita tayo ng 5 million. Hindi lang kita yan. Siyempre may gastos ka pa everyday. Yes. Ibig sabihin, kukunin mo yan aside sa pinanggagastos mo, diba, pang mobilize mo. Kaya nga ang kagandahan kay Ascendra, ito pong nakakatuwa kay Ascendra eh. Hiwa-hiwalay ng essential, expansion, at saka enjoyment account natin. Yes. Diba? Sa ibang kumpanya, pag pumasok yung pera mo, ang thinking mo, pera mo na agad yan eh. Yes. Kaya pag winidraw mo, gastos na agad. O tapos anong solution natin sa ibang kumpanya? Kailangan mo kasi gastusan yung downline ko kasi keeping eh. Ba't kinikip mo ng pera? Kasi hindi nyo makip ng attitude, hindi nyo makip ng skills. Kaya nga tayo, ini-equip natin kayo ng skills para hindi nyo na kailangang i-keeping nung hanggang madaling araw kung ano ginagawa nyo. Diba? Kaya tayo may ganitong training.
Para yung results nila, magka-resulta din sila, hindi nahihingi ng pang-keep sa inyo. Kasi ang totoong nakikip, yung mga tao may resulta. Naniniwala ba kayo? Yes! Kahit gaano kaganda attitude niya, kung walang resulta yan, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, baka ikaw na magpa-quit dyan eh. Hindi ka na kaya. Ganda ng attitude mo, kaya lang. Wala ka talaga ng income eh. Kailangan gastusan kita ng gastusan, ikip kita ng ikip eh. Keep ka ng keep, yung kinikip mo naman, be productive. So para saan yung keeping? Kaya ako isa yan sa term na hindi ko gusto sa network eh, yung keeping. Kalahating milyon yung income ko, 300,000 doon pang keeping. Same thing lang din eh, di ba? Huwag nyo silang i-keep nung gagastusan nyo sila. I-keep nyo sila through equipping them with your skills. Kaya nga tayo meron ganito eh. I remember parang 2-3 days ago may nagtanong sa akin, Sir, paano mo napapahataw yung mga tao mo? Alam niyo po ako, ang nangyayari sa akin, when I go back to Philippines from Africa, dito sa Pilipinas, bakasyon ko talaga. Totally wala akong ginagawa. Na-experience ko everyday, pumapasok sa akin 30,000, 40,000. Daily yun. Kaya ang ginagawa ko, gumigising lang ako ng 4:30, kasi sa previous company, before 5, dapat maka-encash ka na. Nung nag-daily payout pa, so nag-encash ako 4:30, tapos tulog ulit pagdating ng tanghali, mga bandang hapon, pumasok na yung pera. Tapos, gala na. Diba? So, na-experience ko yung ganung buhay. Na-experience ko na everyday, diba, kumikita ng ganung amount. And alam nyo, nakakatuwa, kahit nasa Pilipinas ako, nasa Africa yung mga tao ko, tuloy-tuloy yung income. Hindi kailangan ng keeping. Ang kailangan, equipping. Okay, malinaw po? Yes. Na-experience ko kaya, from our previous company, marami sa inyo hindi nakakakilala sa akin kasi pag anniversary, wala talaga ako sa Pilipinas. Nasa Africa ako pag anniversary. Kasi pag anniversary po, daan-daan, minsan libo yung downlines ko nagpupunta sa Pilipinas. So isipin mo, ikikip mo lahat yun. No? Sige, dyan kayo sa Pilipinas, sa Africa ako. Pagtaas ng anniversary, tsaka na ulit ako uuwi. Diba? So kidding aside, importante yung na-equip natin. And alam niyo po, in Africa, yung mga ibang downlines ko po, sa previous company, meron ng 4 na company ngayon ng mga top earners doon downlines ko. Until now, they are messaging me. Salamat, tinulungan mo kami sa business namin. I equip them. Hindi lang sa kumpanya nagamit, even in other companies nagamit nila, nag-dominate sila. So ang tanong ko sa inyo, how many of your downlines are you equipping? O ang ending, kinikip nyo lang din sila? Okay? Kaya ang importante dito, divide it, break it into months, weeks, days. 3 years. 3 taon. Okay? So 3 taon, ibig sabihin, kung 5 million yan, pumapatak na parang 1.7 million yan every year. So 1.7 million, mas maganda, i-divide mo pa rin siya hanggang weekly, monthly and weekly. So 1.7 million, ibig sabihin, pumapatak na nasa 100 plus thousand. At least 100, magkano? 141. Mga 141,000 per month. And then 141,000, divide mo naman yun per week. Bakit importante ito? Ako ito yung lagi kong tinuturo kasi importante na hindi mo lang siya dinidivide. Dream it, define it, divide it, and ang pinaka-importante, daily strike. Pag nagawa mo yung daily strike, yun na yung goal, hindi na siya dream. And para sa akin, importante yung daily strike. Bakit? Kasi alam niyo po, ang hirap sa atin, ang New Year's resolution natin, every New Year lang. Kagaya ko, yung New Year, ang New Year's resolution ko, magpapayat. So ngayon, July na, lagpas na ng kalahating taon, di pa rin nahihit. Ang mahirap nun, if you are reminding yourselves of your goals, tapos monthly, di ba, minsan every 6 months, minsan yearly, na-realize mo tapos na yung 1 taon, walang nangyari. O next year na lang ulit, di ba? Pag monthly, okay ba pag monthly? Para sa akin, hindi pa rin. Monthly is the same. Ibig sabihin, 1 buwan. 30 days yung naubos mo, tapos nung na-recall mo, di ba, makikita mo, sayang, hindi ko na-hit 30 days na yung nasayang. Kaya ang pinakamaganda niyan, kung yung 141,000 per month, i-divide mo ng per day yan. Di ba? Divided by 30. Magkano yun? 141,000 divided by 30. Magkano? 4-5? Oh, safe to say, 4-5. Ibig sabihin, ang kailangan mo araw-araw, 4-5.
So ang magandahan yan, pag daily strike yan, pag today hindi mo naabot, the following day, at least alam mo, hindi na 4-5 ang target mo. 9,000 na. Pag hindi mo pa rin na-hit, the following day, 13,500 na. Pag hindi mo pa rin na-hit, 18,000 na. Diba? At least nalalaman mo kung magkano yung kailangan mong i-hit daily. Pag nagawa niyo yung daily strike, then it's not a dream anymore. Hindi na pangarap yun. Na-convert mo na yung pangarap mo into actual goals. Kaya if you will ask me, Sir, paano ba abutin yung goals? Very simple. Diba? Dream is happening when you are asleep, and goal is happening when you are awake. Ang kailangan mong gawin, wake up. Sabihin mo sa katabi mo, wake up. Kaya natin pinagawa yan kasi yung iba talagang pinanantok na ng literal. Wake up. Ibig sabihin, gumising ka. Okay? After you wake up, pangalawa. Okay? Huwag ka lang basta-basta gumising. Ang kailangan mo, never ever downsize your dreams. Kasi karamihan sa atin pinapaliit yung pangarap para maging goal. Diba? Nung mga bata tayo, tataas ng pangarap natin. Ako, pangarap ko nung bata ako maging lawyer. Tapos na-realize ko, yung 4th year sa high school, hirap na hirap ako makasurvive. 10 years pa pala sa college yung lawyer. Economics na lang. O tapos 2 years na ako sa college, networking na lang. Hindi, biro lang po. Karamihan kasi sa atin nang iniisip yung mga walang magawa sa buhay, networking ang bagsak eh. Hindi totoo yan. Alam niyo po ako, nung 18 years old po ako, before ako magpunta sa Africa, hindi po basta-basta iniwanan ko sa Pilipinas. I am studying at De La Salle University, Manila. DLSU po ako nag-aaral and I'm studying economics. Pero sa pag-aaral ko ng economics, nakita ko kung gaano kaganda ang network marketing. Okay? So I burned bridges. So sabi ko, kahit anong mangyari, pupunta ako ng Africa. Alam niyo po, before I came to Africa, yung mga kaibigan ko kasi, very close sa akin. Kasi yung iba, alam niyo naman, pagka medyo maganda, especially pag mathematics, favorite ko yan. Maraming mga kumukopya, ganyan. So nalungkot sila, wala na sila makukopyahan. Sabi nila, saan ka pupunta? Kasi nagka-file na ako ng leave of absence sa school. Saan ka pupunta? Sabi ko, pupunta akong Africa. Tinawanan po nila ako. Sa dami-dami ng bansa, bakit Africa pa? Tinanong nila ako, marami namang magagandang industry, oil industry sa Africa. Anong industry ba? Sabi ko, network marketing industry. Mas lalo ho nila akong pinagtawanan. Sa dami-dami ng pwedeng gawin, bakit networking? Alam niyo po, yung dalawang kaibigan ko na yun, pagbalik ko ng Pilipinas, okay, pagbalik ko kasi I was able to earn my first million at the age of 17 that time. Okay, pagbalik ko ng Pilipinas, alam niyo po yung kaibigan ko na tumapos ng pag-aaral, ito na. Okay, nag-aral ng economics sa De La Salle University, ayun po, inaalok ako ng conduit. Diba? So nakita niyo po. Pero ito kaya nga very important yung goal. Why? Kasi yung goal, yun nga yung fuel natin. Ibig sabihin, pag mas matindi yung goal mo, mas matindi kung bakit mong ginagawa yan, hindi ka bibigay. I will share to you my story nung nagpunta po ako ng Africa para po makita nyo na hindi lang basta-basta tayo tumatayo sa harap without experience. Okay? When I came to Africa, nagulat po ako. 18 years old ako, may iniwanan ako magandang university sa Pilipinas. When I came to Africa, akala ko sustentado lahat. Yung pala, bahay lang ang meron kami. Yung bahay na yun, kuryente, tubig, pamasahe sa amin. Kaya po pagdating ko ng Africa, nagulat ako. Marami kami, 12 kami magkakasama sa bahay. Ang kuryente po doon, prepaid. Kailangan loloadan mo muna yung kuryente. 12 kami, kanya-kanya. Walang nagluload ng kuryente. Bakit? Baka pag pinaload, lahat gumamit, kanya-kanya. Diba? So wala po, kaya naranasan ko sa Africa yung natutulog po ako ng walang kuryente. Kaya at age of 18, alam niyo po, mas gusto ko pang namumrospect, namumusakal ko makausap ng tao hanggang madaling araw. Kasi pag umuwi ako ng bahay, lalamukin ako ng gusto. Yung init, okay lang eh. Pero yung init na pinagpapawisan ka, tapos kinakagat ka pa ng lamok. Yung mga lamok pa sa Africa, 100% may malaria eh. Opo, may malaria. Kaya kami, may malaria para sa AIDS kami. Kaya hindi pwedeng basta-basta bumaba yung immune system. Ganun yung sinuko ko. Tapos ito pa, ang nangyari po sa akin, every time na, kasi, syempre yung mga lugar dun, wala naman masyado mga tao.
So kailangan nagpupunta ako ng market. Market is 7 kilometers away. Ang meron lang po ako kadalasan pag umaga, pamasahe ko papunta ng market. Pag nandun na ako sa market, ibig sabihin, ang mindset ko na yan, kailangan makarecruit ka o makabenta ka. Dahil pag hindi, wala kang pamasahe pa uwi. Wala kang kakainin. Yes. Kaya naging mindset ko doon, lahat ng makikita kong tao, hindi ka pwedeng hindi aalis sa akin nang hindi ka bumibili. Kailangan bumili ka kung ayaw mo mag-register. Imagine I'm doing that at the age of 18 ah. Kung ikaw 18 anyos, ganyan ang nangyari sa'yo, anong gagawin mo? Uwi na. Uwi na lang, di ba? So ganun. Alam niyo po, sa Africa ko na-master ang iba't ibang klase ng luto ng itlog. Gusto ko yan. Gusto yan. Ang alam niyo lang, sunny side up, diba? Scrambled, omelette, kung ano-ano pa, diba? Nilaga. Diba? O nilaga. Ako yung nilaga, ang ginawa ko, kulang na lang yung nilaga, chop-chopin ko, tapos gawin ko pang omelette. Diba? Imaginein mo, nilaga na. Diba? So, talagang lahat ng klase ng itlog na master ko. Kasi wala akong makain sa isang araw, itlog lang talaga. Naranasan ko kumain ng mga local food nila, yung loaf bread nila. Ang maganda sa loaf bread nila doon, busog ka talaga. Kasi yung loaf bread nila, pag kinagat mo, sobrang tigas. Walang hiwa yun, di mo sing hiwa doon. Kaya gagawin mo yung loaf bread talaga, talagang ngangasabin mo ng gusto. Ganun matindi. 18 years old, I experience that. Kaya nga yung cycle ng buhay ko, roller coaster eh. Up, down, up, down. Okay? Alam niyo po, there was this one time, ito yung game changer talaga ng buhay ko, ito yung inflation. Naglalakad ako, pagod, gutom. Walang napagbentahan. Kasi palengke, marketing, hindi ka naman sure na may pera yung mga tao eh. Naglalakad ako pa uwi. Nagtataka na ako sa sarili ko eh, bakit ko iniwan yung meron ako sa Pilipinas eh. Para sa ganung buhay. Pagdampot ko po ng wallet ko, naghahanap ako, baka meron pang naipit ng bukano para may pamasahe man lang. Kasi 7 kilometers yung lalakarin, may bitbit ka pang produkto. Pagtingin ko po sa wallet ko, alam niyo yung papel na naman ng wallet ko, return ticket pa uwi ng Pilipinas. Parang inuudyo ka na, uwi ka na, uwi ka na. Alam niyo po ginawa ko sa return ticket ko? Pinumit ko. Ang sabi ko sa sarili ko, it's either uuwi akong nakakahon or uuwi akong successful. Awa ng Diyos, di pa naman po ako nakakahon ngayon. Pero pagandahan, di pa rin naman ako successful ngayon. So, yun ang nangyari. Alam niyo po, after that, ang ginawa ko, wala na. Wala ka ng return ticket eh. Di ka na makakauwi ng Pilipinas. So, ang ginawa ko po, that is Ghana, Africa. From Ghana, nag-travel ako by land papuntang Nigeria. So, Ghana, Togo, Benin, 3 border yung dinaanan ko. 4 na border yung dinaanan ko bago makarating ng Nigeria. Ito pa pinakamatindi. May bitbit ako mga products. Pagdating sana ng Nigeria, ibibenta ko. Yung mga products na yun, bawat customs na babawasan. Pagdating ng customs sa Nigeria, ubus, kinuha lahat. Walang-wala ako. Kaya po naranasan ko doon, nakikira ako kung kani-kaninong Pilipino. Kaya kilala po ako sa Filipino community doon eh. Baby boy ako ng mga karamihang doon eh. Kasi pagka may inuman ako yung tagabasag ng yelo, para lang mabuhay. Alam niyo po doon ang ginawa ko, meron ako parang malong ko eh, yung kumot, tinahi ko yung gilid. Parang ang gagawin ko, saan man ako mapadpad, yun na yung, isusukso ko yung sarili ko doon, yun na yung kumot ko, yun na rin yung phone ko, tapos yung bag ko, yun ang hihigaan ko. Ganun na naging lifestyle ko. Kung kani-kanino akong couch ng mga Pilipino na tutulog. Nakikita ng iba kasi yung success eh. Hindi na nakikita yung paghihirap eh. At pag ikaw, mababaw ang goal mo, mababaw ang motive mo, yung mga ganong klaseng paghihirap, kakayawan mo na. Diba? Up, down. Pero hindi pa up yun. Diba? Nag-down ulit yun. Alam niyo po ba, ang nangyari sa akin, nakapagpalaki ako ng grupo, ang nakakalungkot naman ito, another factor na naman, kaya very important na yung company mahal ang tao. Yung company po na workout ko that time, nagulat ako. After ko mag-train ng unang 3 batches ng speakers, biglang may dumating na immigration. Alam na alam
na ako, expired pala yung visa ko. Binigay ko sa company yung passport ko 2 weeks before mag-expire. Hindi pala nila nirenew. Kaya ang nangyari, expired. Nakulong pa po ako doon. Imagine, at the age of 18, nakulong ako sa immigration. Kaya tinanong ko sa sarili ko, para sa akin ba talaga yung networking? Okay lang sana kung nare-reject ka, tapos nasa Pilipinas ka, wala kang makain, may mga tito, tita na malalapitan. Pero yun, Africa, wala akong ibang malapitan. Tapos nakulong pa ako. Buti na lang po, nakapag-conduct ako ng seminar sa palasyo ng isang king, kasi tribal dun eh. So yung isang king doon, nakapag-conduct ako ng seminar sa palasyo niya, tinulungan niya ako para makalabas sa immigration. Dinala po ako sa airport. Sa airport, nag-stay ako sa mga unclaimed luggages. Imagine mo yung nangyari sa buhay ko nun. Tulog ka sa mga unclaimed luggages. Para lang ma-disembark, matatakan lang yung passport ko. Na makauwi ako ng Pilipinas, na wala akong deportation. Nakauwi po ako ng Pilipinas. Alam niyo, pag-uwi ko ng Pilipinas, para akong tinunaw na ice cream. Wala na, ayaw ko na. Diba? Imagine mo, kalaban mo, hindi lang market, pati yung kumpanya mismo, kalaban mo. Pagka nangyari po sa inyo yun, mag-networking pa ba kayo? Hindi na. Hindi na. So ako po, ang ginawa ko, pinunit ko yung passport ko, sinunod ko. Nag-process ako ng panibagong passport para malinis. At hindi ako nagsawa, bumalik pa ako ng Africa. Ganun po, ito nangyari, bumalik ako ng Africa. Ito maganda. 3 beses pa akong bumalik ng Africa, nagdala ko ng iba't ibang kumpanya, awa ng Diyos, walang kumpanya na nagtayo talaga. Panay close lang ako ng investor. Until nabalitaan ko yung previous company natin, magtatayo sa Africa, sumubay po ako. Alam niyo po nangyari sa akin? First month, I have more than 1,200 registrations. Nakapit ko po yung pinakamataas na position in less than 7 months. And alam niyo po, more than 100,000 yung iniwanan kong downline sa Africa. Kaya nga sabi ko sa inyo, up down ng buhay ko eh. Okay? And ang kagandahan dito, pagka ikaw yung tipo ng tao, mababaw ang goals, ayaw ka. Kaya lagi kong sinasabi, network marketing is for everyone. But not everyone is for network marketing. Yes! Hindi natin pinagdadamot ang networking, ang MLM, para sa lahat yan. Kahit wala kang skills, pwede sa'yo to. Pero hindi lahat nagsasucceed. Yes! Ang nagsasucceed lang yung may matitino at matitibay na goals. Kaya po, I'm speaking in front of you na hindi po concept yung binabagsak ko sa inyo. It's actual experiences, mga tunay na pangyayari sa buhay. Na kung mahina-hina ang goal mo, ikaw mismo hindi na magtutuloy-tuloy. Kaya very important yung daily strike. Importante na inaaraw-araw mo yung goal mo. Para pag medyo nanghihina ka na, medyo tinatamad ka na, paalala mo sa sarili mo, ano ba yung goal ko? So now, there are 4 P's. May 4 tayong dapat tandaan in setting our goals, okay? Ano yung 4 P's na yan? Number 1, okay? Your goal should be, ang goal mo dapat positive. Kailangan positibo. Okay? Alam ko, ng mga panahon ng pandemic, pag narinig natin yung positive, kinakabahan tayo. Okay? Pero pag sa goal natin, dapat positibo. When I say positive, you need to have a goal greater than yourself. Okay? Ano ulit yun? You need to have a goal greater than yourself. Bago mo iset yung goal mo, dapat alam mo to. Dapat ang goal mo, mas malaki kaysa sa sarili mo. Bakit? Kung sarili mo lang ang goal mo, pag nahirapan ka, ayaw ka na. Kaya dapat ang goal mo mas malaki kaysa sa sarili mo. When I say mas malaki kaysa sa sarili mo, it involves other people. Sinong ginagawa tong business para lang sa sarili nila? Sinong ginagawa ang Ascendra para sa pamilya nila? Very good. Mabigat yung goal nyo. Alam nyo, have you heard of logotherapy? Logotherapy, ito po yung isa sa therapy na ginagamit ng mga psychologists para dun sa mga tao na gusto mag-suicide. When we say logo, ang ibig sabihin ng logo, it comes from the Greek word logos. Ang ibig sabihin nun, meaning. Kaya pag sinabing logotherapy, you are finding a meaning in your life. Ito pong logotherapy, ito yung ginagamit para sa mga may suicidal tendencies, okay? Ang nag-create po ng logotherapy is Viktor Frankl. Si Viktor Frankl, isa siya sa mga Jew. Okay? Isa siya sa mga Hudyo na nakaranas ng Holocaust.
Alam niyo po yung Holocaust, di ba? Yung mga Germans, talagang tinutorture, pinapahirapan yung mga Hudyo. Alam niyo po yung higaan nila before, yung mga Hudyo, ang higaan po nila, di ba uso sa atin yung double deck? Yes. Sa kanila hindi lang double deck, triple deck, quadruple deck, ganyan yung higaan nila. Tapos, saktong-sakto lang po yung katawan ng mga tao, yan yung ulo, ito yung katawan. Ganyan sila nakahiga, top view yan, no? Tabi-tabi. Kaya alam nyo, doon pa lang sa higaan nila, ang dami nang namamatay. Pag may nagkasakit, hawaan lahat, patay. Despite that, marami pa rin lumalaban para mabuhay. Kaya ang ginagawa ng ibang mga German, talagang sinasaktan. Ang favorite nilang gawin, yung talampakan, binubutas. Pagbutas, lalagyan ng asin. Tapos tatahiin. Ganun kasakit. Pagka ganun ang nangyari, mas gugustuhin mo na lang na mamatay na. Kasi nga sobrang sakit eh. Tapos yung iba, pag lumalaban pa rin para mabuhay, binabalutan nila ng gulong. Okay? Tapos sinusunog. Kaya yung pagka umapo yun, talagang dumidikit, lapnos. Ang daming ganun ng experience, pero alam niyo po, ang dami pa rin lumalaban. Ngayon, si Viktor Frankl, ang ginawa niya, kinausap niya. Yung mga, kasi di ba pinapatay na lang yung sarili nila eh. Yung mga gustong mabuhay, yung mga lumalaban, kinausap ni Viktor Frankl. Nisagot ng iba, sabi ng isa, lumalaban ako kasi pinangakuha ko yung fiancé ko, napapakasalan ko siya. Gusto kong mabuhay kasi pinangakuha ko yung parents ko, natatayuan ko sila ng bahay. Iba't iba yung dahilan kung bakit nila gustong lumaban. Pero alam niyo po, ang common denominator bakit nila gustong lumaban, they have reasons greater than themselves. Kaya gusto nilang mabuhay hindi para sa sarili, para sa pamilya nila, para sa mga mahal nila. Gagawin natin itong asendra para sa pamilya natin, para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya nga sabi namin, sana huwag mangyari na ginagawa mo yung networking para sa pamilya mo, ang networking ang dulo, sisira sa pamilya mo. Okay? So your goal should be positive. Sir, paano pag negative yung goal ko? Good news! Pag negative yung goal mo, tapos naabot mo, wala din kwenta. Kaya dapat ang goal natin, positive. Aside sa positivity, hindi lang dapat positive. Pangalawa, dapat personal. Sino dito yung mga medyo kaedad ko na? Mga nasa 33, 34, 35. Taas kamay. Yun, no? Yan. Naalala nyo ba nung panahon natin? Kasi sa batch namin, almost half ng mga kababaihan sa batch namin, nag-nursing. Kasi sabi nila, ang laki daw ng kita sa nursing. Tama-tama, alam nyo, pagka-graduate namin, ang nursing, bukod sa wala ng trabaho, para makapag-intern ka pa, kailangan ikaw pa'y magbabayad sa ospital. Kaya ang dami kong mga kabatch na pag nagkwentuhan kami, sinusumpa yung mga magulang nila. Nanay ko kasi sabi mag-nursing ako eh. Diba? So ang dami mga binasi mo sa ibang tao. Diba? Lagi niyo pong tatandaan, success is one of the most complicated word that we can find. Bakit? Kasi ang description, ang meaning ng success for every people ay iba-iba, different. Pwede ang success sa'yo, pera. Pwede ang success sa'yo, pamilya. Pwede ang success sa'yo, sasakyan. Iba-iba ng success. Kahit nga sasakyan, iba-iba pa rin eh. Pwede ang gusto mo, di ba? SUV, ang gusto ng isa, ang success sa kanya. Di ba? Kotse ang dinadrive. Iba-iba eh. Kaya pag tinanong mo yung success, iba-iba meaning ng mga tao dyan. Kaya nga, dapat i-define mo yung success sa sarili mong terms. Huwag kang umasa sa term ng ibang tao. Sasabihin sa'yo ni Upline, alam mo, para maging successful ka, dapat may sasakyan ka. Di naman pala marunong mag-drive. Dapat ikaw mismo mag-define ng success mo, dapat personal yan. So hindi lang dapat positive yan, dapat personal. Kanya-kanyang success. Pwede nga success sa akin, hindi success para sa inyo eh. Kaya nga di ba sa AI forum natin, iba't ibang aspeto ng pag-asenso, hindi lang naman financial eh. Pwedeng health, pwedeng knowledge and skills. Iba-iba tayo, kaya dapat, kung isi-set nyo yung goal nyo, dapat ang goal nyo, personal. Okay? Next, aside from its personal, dapat ang goal nyo, possible. Posible. Ang kagandahan doon, nakapag-goal ka na, positive na siya, personal na siya, kaya lang yung goal mo pala, mabayaran ng utang ng Pilipinas, hindi posible. Okay? Bakit? Importante yung may possible ka na goals. Diba? Kaya dapat yung goal natin,
Ito po, ito yung isa sa kailangan natin matutunan. Why are we having this? Kasi po sa Ascendra, hindi na tayo dapat nag-hype ng mga tao. Sa Ascendra, ang importante sa atin, possible na goals lang. Kaya nga ano po yung tinuturo natin? Sa Ascendra, ang kailangan mo lang gawin. Tatlong account na to, hindi lang to pang Ascendra. Itong tatlong account na to, for financial literacy to. Kasi dapat, meron ka naman talagang pinagkukunan mo ng gastusan mo. Kung wala kang pinagkukunan mo ng gastusan mo, paano ka mabubuhay? So yun yung essential account. Pangalawa, meron tayong expansion. Yung expansion natin, ito yung savings mo. Importante din yan. Imagine niyo po, pag wala kang savings, paano pag nagkaroon ng emergency? Paano? Di ba? Pagka nag-i-inflate yung pera, lumiliit yung pera, ikaw, sakto-sakto lang, wala kang naiipon. Wala din. And pangatlo, hindi lang po expansion. Importante rin yung enjoyment. Okay? So ito, panggastos. Ito, pang-ipon. Ito, okay, pang-enjoy ng buhay mo. Ganyan yung tamang arrangement niyan. Pag may pumasok sa'yo, unahin mo yung gastos, yung essential, yung kailangan paggastusan. Tapos, isunod mo yung ipon. Ihuli mo yung layaw mo. Eh, ang nangyayari pag may pumasok sa atin, layaw mo na. Pag ubus na, tsaka mangungutang ng pangangailangan. Kaya nga meron tayong tatlong financial problem dun, di ba? Yung unang financial problem natin, hindi sapat ang essential account. Ito yung mga tipo ng taong kapos. Kaya ang ganda sa AI forum natin, natatarget natin yung mga taong kapos. Pangalawa, yung walang savings. Ito naman yung mga taong sakto lang. Ibig sabihin, yung pumapasok, kinagastos din. Tapos yung pangatlo, ito naman yung mga taong inuuna ang enjoyment. Ito naman yung mga tao na may sobra, hindi lang kayang i-allocate ng tama. Kaya lahat, target nyo sa AI forum, yung mga kapos, yung mga sakto lang, tsaka yung may mga sobra na hindi na-allocate ng tama yung pera nila. Kuha niyo po? Yan ang itinuturo natin sa Ascendra. Hindi yung pagdating ng tao, milyon-milyon agad yung nasa, di ba, milyon-milyon agad yung pinangsilaw mo eh. Dito, kikita ka ng milyon. Eh yung tao ni 50 mil, hindi pa nakakahawak sa buhay niya. Diba? Nabaliw lang, nasilaw lang. Pag uwi ng bahay, pabawiin sa yung pera. Mas kailangan ko pala yan. Hindi mo pinresenta ng maayos yung business eh. Diba? Kaya nga yung goal na yan, very important yan kasi yan din yung naka-align eh. Kung ano yung goal mo, yun din yung sineset mong goal sa ibang tao. Mamaya po, may papakita tayo dito. Okay, may papakita tayong tools. Starting today, ibibigay natin sa mga founding partners yon. So kung sino po yung mga founding partners na apply nyo sa grupo nyo, kunin nyo po sa kanila po kayo makipag-coordinate. Ito po, kung paano mo tatargetin yung essential account mo. Bakit? Kasi ang kagandahan kay Ascendra, targetin mo lang yung kailangan mo, yung essential para sa pamilya mo. Yung savings mo, sagot na ng kumpanya. Naiintindihan nyo po? Pagtrabahuan mo lang kung magkano yung pangangailangan mo, yung ipon mo, sagot na ng kumpanya. Kung nasa labas ka, sabihin natin nagtatrabaho ka, kumita ka ng 50 mil sa isang buwan, yung 50 mil, pwede bang yun na yung pinanggastos mo, yun pa yung ipon mo? Hindi. I-allocate mo. Ito, maganda, pagka nagkaroon ka ng 50 mil sa essential, igastos mo yun, kailangan mo yun. Bakit? Kasi yung expansion, sagot na ng kumpanya yan. Kuha niyo po? Bakit? Kasi kung nakapag-direct ka, di ba pag nakapag-direct ka, natatrabaho mo yung essential mo. Pag pinosisyon mo na yung mga direct mo, pag nagbanggaan na yan, pag nag-binary, nag-UD level at nag-override na yan, pag nag-turbo na yan, another income na naman yun. Mamaya po, ituturo ko sa inyo yung essential account monitoring. So ito yung tamang pag-goal set na ng mga downlines natin. Hindi na ito yung hyping. Okay? So ibig sabihin, yung goal mo dapat possible. And lastly, malapit na po tayo matapos. Yan ang favorite natin, yung last eh. Diba? Favorite number, last. Lastly, hindi lang siya kailangang positive, hindi lang siya kailangang personal, hindi lang siya kailangang possible. Dapat prioritized din siya. When we say prioritize, dapat inuuna mo siya. Ang hirap nun, nag-goal ka nga, tapos at the end of the day, kung kailan nakauwi ka ng bahay, tsaka mo papaalala mo sa sarili mo yung goal mo. Kung kailan tapos na yung araw, tsaka mo niremind yung sarili mo ng goal mo. Hindi. Dapat starting pa lang. Question, sino sa atin dito yung full-time?
na ito lang ang ginagawa. Ibig sabihin, ito lang ang ginagawa natin, kailangan umaga pa lang, ilatag mo na agad kung anong goal mo sa business. Umaga pa lang, i-prioritize mo na, umaga pa lang trabahuin mo na. Huwag yung kung ano-ano ginagawa mo. Pwede bang empleyado ka, tapos yung pagpasok sa trabaho, yun yung hinuhuli mo? Di ba, sa trabaho nga, alam natin yung tamang disiplina eh. Tapos pagdating sa network, inuna mo iba-ibang bagay, ihuhuli mo yung network. Tapos galit na galit ka kay Upline, bakit di ka successful? Kailangan prioritize ng goal natin. I will teach you a concept. Itong concept po na to, okay? I call it the priority coordinate plane. Ito po, dinerive natin to from Stephen Covey. Okay, so medyo tinweak lang natin ng konti. Pwede nyo pong gamitin sa sarili nyo to, at pwede nyo po itong gamitin sa mga grupo nyo. So we have the priority coordinate plane. Diba? Sa mathematics, alam natin yung Cartesian coordinate plane. Huwag kayong mag-alala, hindi po ito mathematics. Okay? So meron tayong, di ba sa mathematics, ang tawag natin dito x-axis ba yan? Di ba? Tapos ito y-axis. Oh. Ngayon, ito, line of urgency to. Yung pahiga. Ibig sabihin yung kailangang unahin pag nandiyan. Itong patayo naman, this is the line of importance. Yung mga importante. Sir, magkaiba ba yun? Yes, magkaiba yung urgent at important. I-define natin. So pagdating dito, ibig sabihin, positive siya sa line of urgency, positive din siya sa line of importance. Ito yung mga urgent na importante pa, yan yung quadrant 1 mo. Okay? So yan yung tinatawag nating now quadrant. Ibig sabihin, urgent na siya, importante pa siya. Halimbawa, sa isang estudyante, okay? Pag sinabing estudyante, iba-ibang perspective po ito, ha? Makinig po kayo, iba-ibang perspective. Maraming natitiso dito kasi iba-iba yung perspective. Sabihin natin, sa perspective ng isang estudyante, pag pinagawa ka, pag meron kang quiz, urgent ba yun sa pag-aaral mo? Yes. Yes. Importante ba yun sa pag-aaral mo? Yes. So yun yung mga bagay na urgent na, importante pa. Yun yung mga now. Yun yung kailangan mong unahin. Yun yung kailangan mong gawin. Ito po ang question ko. Sa ating networkers, are you proud that you are a network marketer? Yes. Sa mga network marketers, ano po yung now natin? Ano yung urgent na, importante pa? Sagot! Sige, sigaw nyo. Ano? Ano yun? Okay. Sa network, okay? Perspective ng isang networker. Ano yung now natin? Action? Good. Training, now ba to? Yes. May training, kailangan, okay? Pero hindi yan. Ang pinaka-hinahanap kong sagot. Sige po, ano yung now? Ano? Pay in! Okay, pero huwag natin gawin pay in. Kasi ang sabi ko nga, sa business natin sa Ascendra, hindi pay in ang importante, leaders ang importante. Pag one account, kailangan leaders. Pero ito, okay? Ang pinaka-importante sa business natin, yung now natin, ito yung mga downlines. Hindi upline, hindi crossline. Kaya kung kayo, tingin kayo ng tingin sa upline nyo, hindi yan ang importante sa business. Diba? Sir, yung upline ko, hindi ako sinusuportahan. Hindi ka naman kikita sa upline eh. Saan ka kikita? Downline. Okay? So ngayon, ang now natin sa business natin, downlines. Bakit ka umaattend ng training? Makakatulong ba yun sa pagkuha ng downlines? Yes! Anything na gagawin mo na makakatulong sa pagkuha ng downlines, now mo yan. Why? Because the more downlines you have, okay? Hindi the more chances of winning, ha? The more downlines you have, the more liquid you are. Yung downlines nyo, parang cheque yan, directly convertible to cash. So pag mas marami kang downline, mas marami kang income. Saan ka nakakita ng walang downline tapos ang laki ng cheque? Nanganamada, di ba? Pero, pagkausapang network business, ang now mo dapat, downlines. Kaya nga, itong term na to, quadrant 1, ginagamit na namin yan. Okay? Kami nila Sir Miko, if we are arranging something, hinahati na agad namin dito sa quadrants. Bro, ano itong ginagawa mo ngayon? Quadrant 1 ba natin yan? Pag quadrant 1, gawin yan. Okay? So ito yung mga urgent and important. Next, yung quadrant 2 naman natin, ito naman yung mga, okay, ito naman yung mga non-urgent pero important. Okay? So dito siya, papunta siya sa left, so hindi siya urgent.
left side ng urgency, pero nasa taas siya. So, important pa rin siya. So, ito yung mga non-urgent and important. Sa isang estudyante, halimbawa, ang career, importante ba siya? Yes, kaya ka nga nag-aaral eh. Pero ang tanong, urgent ba siya? Hindi. So, meron tayong mga ganun. Yung mga bagay na importante para sa atin, pero hindi necessary ngayon na gawin mo. Yun yung mga pinaghahandaan mo. Kaya ang tawag natin dyan, preparation quadrant. Prepare. So sa buhay natin sa network, ano yung mga yan? Ano? Ano yung mga pinaghahandaan? Ano yung mga gusto mong ma-achieve? Diba? Ano? Halimbawa, gusto mong magkaroon ng car. Diba? House. Oh, first million. Okay, yung mga yan, resulta lang yan ng marami kang timelines. Kaya pag ikaw, ito ang tinutukan mo, ito ang finokus mo, nawawala to. Kaya nga lagi kong tinuturo, don't focus on making millions. Focus on creating millionaires. Huwag kang mag-focus, di ba? Kagaya niyan, sa mga previous companies kasi natin, ang nasa utak natin, especially pag binary, tapos multiple account, ang nasa utak natin, pairing, banggaan, hanggang mamatay ka na, pairing lang nasa utak mo eh. Hindi mo nare-realize yung pairing na ginagawa mo, wala, inuuto mo lang yung sarili mo. O, di ba? Multiple account ka. O, tapos ang gagawin mo dyan, o ito, projectin natin to. Bawa si Kevin, projectin natin to. Oh. Ang gagawin mo niyan, pag pinaproject mo yan, may mga waiting to, nauubos. Pagtapos mong projectin, sino nung next na projectin natin? Si Grant naman. Grant, ito projectin natin. Diba? Aanga ka, hindi mo naisip. Pinagawa sa sarili mong effort. Sarili mo ng effort din naman. Nauubos na naman yung waiting. Uy, ubos na. Hanap na naman tayo ng panibagong times 2. Panibagong times 3. Nasa isip mo, times 2, times 3. Alam niyo po sa Ascendra, hindi times 2, times 3 importante. Ang dapat nasa isip niyo, 2 years from now, 3 years from now, ano yung income mo? Nasa isip mo agad, times 2, times 3. So ito ka ngayon, para mag times 2, times 3, register ka, associate. Tapos niregister mo buong pamilya mo, associate. Ang galing, 7 accounts, puro associate. Paano lalaki grupo mo niyan? Pipigilan mo mag-executive eh. Dapat lahat ng sasali sa'yo associate lang para hindi masayang yung points. Pag may nag-executive sa ilalim, instead na 10K yung kikitain mo, tigsi 600 lang. Ano naman kung 3 yung babanggaan, tigsi 600 lang naman. Paano bang kaysa gawin mo yan? Mag-isang executive account ka. Kaya nga napakaganda na naka-executive account ka kasi wala ka ng pangingilagan sa business mo. Kahit ano pumasok sa ilalim, okay lang yan. Higop mo lahat ng points niyan. May pag-associate ka. Wait, teka lang yung downline mo, sabi mo, muna mag-consulta. Associate lang muna. Associate mo si upline eh. Diba? Wala kasi nasa isip, multiple paying, magabanggaan. Hindi. Ang tunay na income natin sa business natin, nasa override. Override is more purposeful. May purpose of override. We are talking about motive, di ba? We are talking about purpose. Ang purpose ng override, tulungan mo kumita yung mga direct mo. Para pag kumita sila, may 10% ka sa income nila. Para kumita ka ng tax sa kanila, di ba? Pero hindi natin ibabawas yun sa income nila. Ito, tignan nyo. Kaysa gawin mo to, kaysa mag-multiple ka, siniip mo yung buong pamilya mo, ang gawin mo, isang account. Diba? Tapos, lahat ng tao, ilagay mo sa ilalim. Ang kagandahan kasi niyan, diba, pagka in-spill mo sa kanila yan, ang kagandahan yan, kung ito, sabihin natin si Kevin to, nag-produce ng 100,000. Yung 100,000, binary volume, para siya kumita, gagawin niya 50,000, 50,000. Hindi mo in-spill eh, kasi yung ginawa mo, register mo buong pamilya mo eh. Kinalat mo yung mga leader mo, tapos 600 lang lahat ng pasok. O ngayon, ganito, tig 50,000. Pero kung ang ginawa mo, in-spill over mo yung mga leaders, tinuhog mo silang lahat. Kesa nag-isip ka ng multiple palo, ang inisip mo, mas stabilize lahat ng leader ka. Imagine niyo kung gaano kalakas yan. Pinagsama-sama mo lahat ng leader. Ibig sabihin, yung 100,000 ni Kevin, kesa paghiwalayin pa niya, ilagay na lang niya sa isang side niya. Huwag na dito, dito na lang. Ibig sabihin, kikita si Kevin na magkano? 100,000. May 10% ka, hindi may 10,000 ka na kaagad doon. Yung mga nasa baba, ganun din yung gagawin, ganun din yung gagawin, ganun din yung gagawin. Kesa ang nasa isip mo, multiple palo.
multiple pairing. Walang purpose yun sa buhay natin. Ang override may purpose. Just imagine, if you have 10 people, 10 direct downlines na nagwa 100,000 monthly, it will be 100,000 ka na din. Bakit sa ibang kumpanya, hirap na hirap tayo? Kasi ang ginagawa mo, ikaw yung nagbibuild ng waiting leg mo, tapos sarili mo rin effort yung binibuild mo. Yan ang problema pag ang focus natin pay-in. Pero pag ang focus mo, mag-create ka ng leaders under you, magiging stable yan. 2 years from now, 3 years from now, pag nagsi-6 digits ka na, hindi na ganun yung income mo, hindi na up, down. Kasi up dahil may banggaan. Down, mag-iipon ulit ng banggaan. Up, may banggaan ulit. Down, mag-iipon ulit. Hindi na. Dito, after 2 years, after 3 years, stable, tuloy-tuloy yung income mo. Kung nagsi-6 digits ka, tuloy-tuloy yan hanggang 7 digits. Hindi ako nangangako, basta gawin nyo ng maayos yung business. Okay? So what is your now? Downlines. Yung mga pangarap mo, i-focus mo dito. Kasi yung downlines, pag ito pinocus mo, kaya mo magkaroon ng sasakyan. Pero pag nagkaroon ka ng sasakyan, hindi necessary magkakaroon ka ng downlines. Ano nasa isip mo? Pambaliw lang. Diba? Tinatapos na natin yung concept ng hype ng baliwan sa network natin. We want it more sustainable. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung isang sustainable system na pwede natin gamitin sa mga grupo natin. Okay? So now, prepare. Pangatlo, ito naman yung hindi na urgent, hindi pa importante. Okay, ano yan? That is the waste quadrant. Alam niyo po, maganda i-apply nyo rin to. Pag uwi nyo sa mga bahay nyo or even now, pwede kayo magsulat ng 4 na quadrant. Ilagay mo yung now mo, downlines. Okay, tapos ilagay mo kung ano yung mga pwede mong gawin para dumami yung downlines mo. Then kung ano yung prepare mo. Ito naman, ito yung magandang ma-identify. Kasi ito, hindi tayo honest eh. But we know that there are lots of waste of time na ginagawa natin. Especially right now na nasa social media era tayo, nararamdaman nyo ho ba na pag nag-browse kayo ng reels sa Facebook or ng videos, 2 oras na hindi ka pa tapos. Diba? Kagaya ko, yung gustong-gusto ko yung nanonood ng mga basketball plays. Pagka doon ka napatagal, mamaya-maya pag puro scroll ka, puro basketball na yung nandoon. O kaya pagka meron yung mga sumasayaw na babae, alam niyo na yun. Doon nagtatagal yun. Diba? Pero makikita nyo, ganun katindi ang social media, may sariling algorithm para talagang i-draw ka. Kaya for me, yung too much na paggamit ng social media, waste yan. Ano pa po yung mga waste of time na nagagawa natin? Be honest. Ano pa? Chismis. Chikahan. Oh, totoo yan. Alam niyo tawag ko dyan? Overbanding. Diba? Minsan nasusobra ng banding. Aabutin naman, kung kayo, diba, enjoyment nyo yan, relaxation yan, okay. Pero diba, kung aabutin ka ng hanggang umaga, tapos nagbabanding lang, itulog nyo na lang para kinabukasan nilakas kayo. O sa mga bata-bata, siguro okay pa yan. Pero sa mga edad namin, pag pinuyat ka na rin, medyo iba na rin yung hingal eh. Oh. Diba, ipahinga nyo na lang. Diba, overbanding, too much social media. Kailangan i-identify nyo kasi lahat po tayo nabiyayaan lang ng 24 hours a day. Walang labis, walang kulang. Walang may 25 hours sa isang araw dito. Magiging productive ka on how you use it. Kaya nga lagi kong sinasabi, being busy is different from being productive. Iba ang busy sa productive. Kaya pag kinausap mo, o kamusta ka na, apply, busy lang. Huwag dapat busy, dapat productive. Kasi may kakilala naman ako, hindi sobrang busy pero productive eh. May mga kilala rin ako na laging busy pero walang production. Huwag tayo maging busy, maging productive tayo. So yung waste na yan, anong kailangan gawin dyan? Dapat i-eliminate nyo na yan. So lista nyo yung mga waste, yung mga aksayang nagagawa natin sa oras natin. And then lastly, quadrant 4, ito naman yung mga urgent pero hindi importante. Okay, halimbawa sa mga estudyante, household chores, may papagawa sa bahay. Urgent yun, di ba? Pero hindi naman importante sa pag-aaral. Pero kailangan gawin mo. Sa atin, sa network, meron din. Sino dito yung mga magulang na may mga batang anak pa? Ayan. Minsan, pag kailangan silang alagaan, urgent sila. Pero hindi sila important sa business natin. Take note, hindi ko sinabing hindi sila importante. Hindi lang sila importante sa business. Kaya nga sabi ko, iba't ibang perspective eh. Okay?
So ngayon, ito yung mga challenge na nararanasan natin sa buhay natin. Ako po, meron akong isang downline na kinausap before in my previous company. Sabi niya, sir, mag-quit muna ako sa business or stop muna ako sa business. Bakit? Kasi yung nanay daw niya may sakit. So yun, urgent yun. Ibig sabihin, pag meron may sakit, kailangan mong alagaan. Pero yung nanay mo, hindi naman siya important sa business. I mean, hindi siya substantial part ng business. Okay? So yun yung mga bagay na kailangan balansehin natin. Alam mo ito yung sagot ko sa kanya. Ano ba perspective mo? Ang perspective mo ba, isa kang anak? O ang perspective mo ba na mas mabigat, isa kang networker? Kasi pag anak ang perspective mo, unahin mo yun. Pero pag networker ang perspective mo, unahin mo yung business. O ngayon, baka isipin nyo, si Sir naman, walang puso, pinauna yung business. Ganito po ang explanation ko dyan. Tinanong ko siya, ikaw ba, magbabantay ka sa nanay mo, ilan ba kayong magkakapatid na pwedeng magbantay? Ikaw lang ba? Meron naman daw. So, ibig sabihin, meron pwedeng magbantay. Ang next na question ko sa kanya, sa perspective naman ng business, sa inyo ba marami bang kumikita? Sabi niya, wala. Siya lang daw yung kumikita. So sabi ko, tingnan mo maigi, ang daming pwedeng magbantay. Tapos, ibubuhos mo yung oras mo sa pagbabantay. Samantalang, kahit gaano kayo magbantay, kung wala kayong pera, hindi nyo mapapagaling yan. Eh, ikaw lang yung may kakaya ng kumita para sa pamilya mo. Kita niyo po yung priority minsan? Minsan tricky. Minsan may naisip kang kailangan ko kasing unahin to eh. Pero hindi mo nakikita yung the other side na in the long run, hindi naman gagaling yan kung wala kang pampagamot dyan eh. Kaya that's the problem when we are talking about priorities. And ito lang po. Kaya minsan, diba kaya kung papapiliin nyo sir, international or Philippines, minsan mas masarap sa international eh. Kasi mas malinaw yung priorities ng mga ibang lahi kaysa sa priority ng Pilipino eh. Tama eh. Mga Pilipino, ayoko na siyang mag-network. Bakit? Kasi namatay yung pinsan ng atin ng kapitbahay ko. Ang layo! Ginamit na dahilan. Kuha niyo po? Minsan ganun tayo kasi. Hindi natin alam kung paano i-align yung ating mga priorities. Kaya maganda, pwede tayong mag-guide na itong priority coordinate plan na to. Ano ba yung now mo? Umatin ka ng training para ba yan makakuha ka ng downlines? Una, bago mo i-define mo muna kung anong perspective mo. Sino dito yung magsasabi sa akin, Sir, networker yung perspective ko, taas ang kamay. Konti lang yung iba, hindi networker sa perspective. Diba? Kung network ang perspective nyo, kailangan lahat ng gagawin nyo now makakuha ng downlines. Training, good. Prospecting, that's good. Pero kung hindi yan makakakuha ng downlines, huwag nyo munang i-prioritize yan. Malinaw po ba? Yes! Okay, so now, meron po ako sa inyong ibibigay na guide in setting your goals, okay? So, bibigyan ko po kayo ng guide. Ang tawag natin dito, ito po yung ating essential account monitoring. So, kanina diniscuss ko po, di ba? Essential, expansion, enjoyment. Pagdating po sa Ascendra, we are not like other companies na kailangan baliwin pa natin yung mga tao. Okay, lagi po ang mindset natin whenever we talk to people, makinig po kayo para maging sustainable ang business nyo. Whenever you talk to people, ang pag-usapan nyo lang yung essential. When I say essential, ang pag-usapan nyo yung pangangailangan muna. Okay? Kasi maraming tao na yung sarili ng pangangailangan hindi pa natutupad, hindi pa na-fulfill. Tapos babagsakan mo na ng milyon-milyon, babagsakan mo na ng sasakyan. So, unahin natin essential. Ang kagandahan kay Ascendra, pag tinabaho mo yung essential, okay? Pag tinabaho mo yung essential, kusa nang nalalagyan yung expansion. Okay? So, trabahuin mo lang to, di ba? Dual action na. Trabahuin mo lang to, malalagyan to. Bakit? Kasi essential natin, di ba? Direct referral. So, ibig sabihin, pag nakadirect ako, kunwari executive, may 40,000 ako. Another executive, 80,000. Pang-essential mo na yun, pang-gastos mo na yun. Yung ipon mo, pag pinuwesto mo na sila, yung unilevel tsaka binary, kung saan ang kakarga sa turbo natin yun. Okay? Kaya ngayon, may tuturo tayo sa inyo na essential account monitoring. Paano i-set yung goal? Always remember na pagdating sa goal, di ba, it should be positive. So, ibig sabihin, you need to have reason greater than yourself. It should be, di ba, kailangan personal, pang sarili, huwag mo idama ibang tao.
Possible, dapat posible. Kung ano lang talaga yung pangangailangan. Tapos, pang-apat, diba? Prioritize, okay? So ngayon, ito ang magandang gawin. Every time you talk to your downlines, gamitin po natin to. Okay, pwede natin gamitin itong essential account monitoring. So ano po ba itong essential account monitoring? Okay, so ito yung list ng mga direct. Pwede kahit hindi direct, kung maliit pa lang naman yung grupo, magkaroon kayo ng list neto. Okay? So ito po, bawat members na ilalagay nyo rito, pag kinausap nyo po sila, if you talk to them, for example ako, bro, anong name mo? Ivan. Ivan, brother, Ivan, bigyan mo na rito saglit, okay? So si Ivan, kunwari si Ivan yung direct downline ko, Ivan, ang pag-uusapan natin dito, yung needs mo. Take note, yung needs mo, hindi yung wants mo. Ang angailangan mo lang muna, enough lang to survive. Huwag yung sobrang laking income, okay? So ano bang pangangailangan mo? Ang maganda po dito, meron tayo ditong essential account calculator. Okay, so may calculator po tayo dito. Okay, so yan, halimbawa, Ivan, basic needs muna. Magkano yung kailangan mong budget pampagkain mo, pampagkain ng family mo? Hindi, monthly na yan. 15,000, yan. Okay, 15,000. So, ibig sabihin, sa food, gagastos ka ng 15,000. Okay? Next, pagdating sa bahay, nagre-renta? Hindi, may sariling bahay. Okay, so wala nang binabayarang mortgage, walang rento, meron pang monthly. Wala na, okay? So ngayon, kung merong monthly, pwedeng dagdagan nyo rin yan. Okay, sabihin na lang natin, sir, nagbabayad ako ng 10,000 para sa bahay. Okay? Next, clothing. Hindi naman laging nabili ng damit. Sabihin na lang natin, ipon-ipon lang ako, sir, ng at least 1,000 every month para sa clothing. Ang kagandahan pala dito, itong mga to, kung mapapansin nyo, iba yung total expenses mo. Kasi yung total expenses, ang ginawa po natin dyan, dinagdagan natin ng 10% para may buffer ka. Ibig sabihin, kung 15,000 yan, plus 10%, para kung sakali sumobra, pwedeng pasok ka pa rin sa budget mo. Okay, next. Mga monthly bills mo, electricity, magkano binabayaran nyo sa kuryente? 9,000. Uy, laki ng kuryente nyo. Sabihin natin, 9,000. Okay? Next, pagdating sa tubig, water bills, 1,500. Next, internet, 2,500. Ano yung 120 gig na yan, no? Oh. 2,500. Okay, next, ayan, so, others, meron ka pa bang ibang bills na, halimbawa, credit card, mga ganyan? Wala naman, so walang others, okay? So ngayon, ito na yung running expenses. Okay, next, may anak, school fees. Wala, kung may school fees, kung merong mga anak, pwede ilagay din dyan, di ba? Halimbawa, 10,000, 15,000 monthly. Okay, next, transpo, car, panggasolina, tsaka mortgage, pagsamahin na natin. 4K, pamasahe lang yun, gasolina na lang. 5,000 para sa transportation every month. Next, load. So mga load, mga internet na lang naman ang importante, no? 400, okay. Lagay pa rin natin, 400. Others, brother, pamilya. Nagpapadala ka pa sa parents, nagbibigay? Magkano naman? 4,000 monthly, okay. So ngayon, ang kagandahan dyan, alam natin kung magkano yung kailangan mo every month. Alam nyo ba na ang dami nyo kausap na yung monthly needs pa lang nila hindi nila alam. Kaya magtataka ka rin paano ka nakakasurvive, di mo alam yung monthly needs mo. So eto, pag kinausap nyo sila, kung ano lang yung pangangailangan muna. Okay? Kaya dito, may dalawa tayong mindset. Ivan, dalawang mindset natin. Pagkausap nyo sila, first mindset natin, gagawa natin ng way kung paano mo marireach to every month. Pangalawa, hindi lang gagawa natin ng sistema kung paano mo marireach to every month. Second neto, kung ano lang yung budget mo rito, pakiusap, yun lang yung gagastusin mo per month. Okay? Para maging financially literate din yung kausap nyo. So na, maliwanag na, 53,240. So para sakto, dagdagan na natin, gawin na natin 54,000. So ang kailangan ni Ivan every month, 54,000. Okay? Ngayon, ito maganda dyan, ilagay natin yung name niya dito sa kabilang sheet. Okay? Ngayon, naka-promo pa tayo, kaya ang computation nito promo pa. Ibig sabihin, naka-base tayo sa promo price. Okay? So ilalagay natin dyan. Pag nilagay niyo yung name nila,
Pag nilagay mo yung name niya, anong apelido mo, brother? Ivan Reyes. Ayan. So makikita nyo, pag nilagay nyo yung pangalan nila dyan, makikita mo na agad kung ilan yung participant. Ibig sabihin kung ilan yung total na number ng mga gustong makahit ng essential accounts nila every month. So ngayon, magkano nga yung usapan natin, Ivan? 54,000. So ito na yung target mo, 54,000. Okay? Ito maganda, may specify mo pa kung anong enrollment. Anong enrollment mo? Executive. Okay, good, executive. At least mas malaki-laki yung income. Diba? Executive. So ang gagawin nyo rito, ilagay nyo lang lahat. Halimbawa, naglagay ka ng isa pang pangalan dyan. Halimbawa, si Jed. Oh. Pagka nilalagay nyo yan, nadadagdagan yung participant. Okay, matik yan. Ngayon, ito, ang target natin. So ganito gagawin natin, Ivan. Every day, maganda kung sa grupo nyo meron kayong GC, magre-reporting kayo doon. Kung ilan ang registrations na nadadala, direct lang ha. Kung ilan ang nadidirect natin, or kung kailan kami direct, update mo ko. So ito maganda. Halimbawa, today, si Ivan nakadalawang associate na direct. Makikita nyo na agad kung magkano yung achieved income niya. 3,060 pesos. So ibig sabihin, sa 54,000, ito na lang yung remaining target niya. Bakit 3,060 lang? Kasi po, ito, minayosan na natin ng 10% tax yan. Para pag nag-withdraw kayo, neto na yan. Okay? Next, sabihin natin, after 3 days, nakadala ng isang builder si Ivan. Sorry, nakadala ng isang builder si Ivan. So makikita mo, yung achieved income niya nasa 6,000 na. Ang maganda dito, pwedeng every week. Okay? So, 54,000, divide natin yun sa 4. Ibig sabihin, kailangan at least maka 16,000 per week ka. Diba? Ibig sabihin, ngayong linggo, mag 16,000. Isa ngayon, 6,000 pa lang. Sabihin natin, naka-jackpot si Ivan. Nakakuha rin ng isang executive. Ang maganda dyan, pagpasok ng isang executive, ang total income niya na 69,210. So, ang mangyayari po dyan, pag na-hit mo na yung target, magiging green na siya. Tapos, pagka sa loob ng parenthesis, ibig sabihin, ito na yung sobra mo. Para meron ka ng 15,000 na sobra doon sa essential mo. So, maganda dito, pagka hindi nila nai-hit, pwede mo silang tapikin, "Uy, kamusta ka na? Pangangailangan pa lang ng pamilya mo, hindi mo na nai-hit. Paano pa yung ipon? Paano pa yung enjoyment?" Tapos, pagka nakikita mo yung mga post sa Facebook, puro layaw, imagine mo, wala nang pang-needs ng pamilya, nakakapaglayaw pa. Diba? So, ito maganda, hindi lang ito pang mind setting, pang goal setting na rin natin ito sa kanila. Tapos, pagka na-hit nila, automatic, magiging check. Okay, tapos may kita nyo na may nakahit na si Ivan yun. So, ibig sabihin yung progress ng grupo natin, 50%. 50% na yung nakakahit, okay? Kaya maganda nito, pag malapit na matapos yung buwan, makikita mo dyan, pagka meron pa rin mga hindi nakakahit, paalalahanan nyo, matatapos na yung buwan. Paano yung expenses ng family mo, paano yung needs ng family mo. Ibig sabihin, this is the most basic, pinaka-basic to. Ito pong maganda, pag yan ang naging mindset nyo, yan ang naging mindset ng mga direct nyo, pagka ginagawa lang nila na nagdidirect sila na nagdidirect, ang maganda niyan, maa-addict yung mga yan eh. Kung nare-reach mo yung pangangailangan mo every month, di ka pa maa-addict mag-direct. Ma-addict ka kasi nakukuha mo yung needs mo every month eh. Ito nga, kagandahan, may sobra po. Diba? Meron ka pang 15,000 na sobra eh. So talagang pipilitin mo gawin yan every month. Pag ginawa nila yan, alam nyo po, yung binary mo, yung unilevel mo, yung override mo, pusa na lang mag-flow. Kasi nasa ilalim mo yung mga yan. Diba? So ito yung kagandahan dyan. So ito po, pwede natin gawin per founding partner. Ilalagay lang natin yung team ng nickname ng team nyo. Okay? Tapos, kung sino yung founder. Tapos monthly, pwede nyo pong gawin yan. Ngayon, ang nandito lang po sa list na to, 100. Pero kahit hindi 100, kahit 50 lang, pwede na. Para pag lumaki yung grupo, iduduplicate mo lang naman tong sheet na to, another sheet. Diba? Kunwari si Boyet at saka si Danley. O, Danley, may sarili ka na. Gawa ka na rin ng sarili sheet. Tapos, pwede nyo i-share yung link nito sa mga tao nyo. Mag-review lang nila yan, hindi naman nila ma-edit yan. Kayo lang yung nag-i-edit niyan every time. Para nare-remind din sila, uy, hindi ko na-hit yung pangangailangan ng pamilya ko. Okay, thank you, Ivan. Yan, so ito po, yung pwede natin gamitin for our goal setting. Magiging useful ba ito sa inyo? Yes! Okay, so that's how important our goal is. Very important yung goal. And this is the end. Okay, ito na po yung katapusan ng ating training. So ayan po, nandito tayo ngayon sa check-in 2, motive. So ang next module po natin will be check-in 3,
Mastery. Next week po, magkakaroon tayo ng Mastery. Yan po yung product training. At saka method, yun po yung turbo training, technical training, magkasunod po. Wednesday and Friday, okay? So, ayun po, before tayo umalis, so, ayun po, gusto ko lang sabihin sa inyo, sabi ko nga kanina, di ba, pinag-usapan natin yung code. In fact, kanina sa training ko, gusto ko lang meron lang kayong konting takeaway. Kanina sa training ko, sabi ko nga, one rule of focus na tinuturo ko. Di ba kanina sabi ko, don't focus on making millions, but focus on creating millionaires. Ito po, yung isa sa favorite kong rule of focus. One rule of focus is this, don't focus on the whole, focus on the donut. Huwag kang mag-focus sa butas, mag-focus ka sa donut. Okay? Naalala ko kasi may nagdala ng donut sa loob namin kanina. Pero ito, di ba ako, favorite ko kasi ng donut yung choco butternut eh. Yung may butas yun eh, di ba? Pag ikaw ba bibili ng donut, ang sasabihin mo, ay ayoko na itong donut na to, hindi balanse yung butas. Ayoko ng donut na to, ang laki ng butas. Ayoko ng donut na to, ang liit ng butas. Bakit? Yung butas po ba yung kinakain natin sa donut? Ano yung kinakain mo? Yung mismong donut, okay? So ang main point nito, pag maganda ang goals mo, pag maganda ang motibo mo, huwag mong isipin yung mga negatibo kasi wala pa namang perfectong company. Ascendra, marami tayong magaganda, di ba? At least, sa lahat ng hindi perfecto, maganda pa rin yung ino-offer ni Ascendra. Okay? Kaya, kung sakasakali man, nakakaranas tayo ng delays, alam niyo po, ang delay minsan maganda yan eh. Kasi pag na-delay ka, ibig sabihin may pine-prepare pa ang Diyos eh, na something better. Kaya ngayon, nakaka-experience tayo ng delay. Kagaya niyan, yung upgrade, medyo na-delay. In fact, that is the same reason bakit wala si Sir Vico dito ngayon, ako yung tumayo sa harap nyo ngayon. Okay, kasi inaayos natin yung sistema ng company. Pero ito lang po, dalawang mindset lang naman yung pwede mong pairalin eh. First mindset, isipin mo, ay, hindi pa maayos yung company, marami pang challenges, huwag na muna akong tumabaho. Yun yung isang mindset. Second mindset, marami pang challenges sa company, hindi pa ganun kaayos. This is the best time para i-workout ko, para pag umayos na ang sistema, isa ako sa may pinakamalaking grupo sa company. Okay? So hindi po tayong perfecto, but the good thing is that Cassandra is working out. Pino-workout natin lahat ng mga kailangan natin. Kasi alam niyo po, sabi ko nga kanina, yung sistema kasi natin, we build it from ground up. Ibig sabihin, hindi ito parang bahay na nirentahan na lang. Ito bahay na binubuo talaga yung bahay. Ganun ang ginagawa natin sa Cassandra. At alam niyo naman, mas magastos, mas matrabaho, mas matagal kung bumubuo ka kesa may existing system na. Okay? So ayaw natin ang existing system. Ang gusto natin si Cassandra maging game changer. Kaya maraming salamat po and I hope na marami po tayo natutunan sa ating segment 2. Thank you very much and God bless all of you. Picture sir, picture. Thank you sa lahat ng manonood. Yan, shout out. Kaya sa lahat ng manonood ngayon, panoorin niyo ulit lahat ng hindi nakapag-kita, panoorin niyo po.